Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay, manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman namin ang kabutihang iyong inihandog at iyong pinagyaman ang mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin ng mga iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay ni Batista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinutulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo, ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinatawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupao ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya.
dahil sa gawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino ay nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad na nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili na ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikiisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, at sa ibang dako ng bansa, magandang umaga din sa inyong lahat. Ako po'y kakagaling lamang ng aking Thanksgiving din ho sa amin, sa South Cotabato. Medyo nagkaroon ng kaunting
pag-aayos, pagpe-prepare, ano ho. Pero lubos ho ako nga nagpapasalamat sa inyong lahat na narito sa bayan ng San Jose, sa inyong dasal, suporta, pinansyal man o spiritual, ay lubos ho ako nga nagpapasalamat sapagkat naging matagumpay ho ang aking unang misa sa amin hong barangay. At nakakatuwa ho dahil nung unang misa ko ay doon ko nakilala ang aking mga kamag-anak. Dahil ako naman ho'y wala ho sa amin. Kahit na ho hindi ko kilala sa muka, noon ko lang ho nakita, pero ang sabi ho sa akin ay kami ho ay magpinsan. Sige na lang ho, edi pinsan na rin. Wala ho tayong magagawa at pinsan ang tawag. Sige ho, pinsan. Di pinsan din ang balik na response. At ngayon hong araw na ito, napakaganda ho ng pagpapaliwanag ni Jesus sa ating mabuting balita. At magtataka ho tayo, bakit kaya panay ang pagpapaliwanag ni Jesus gamit ang mga talinhaga. Sapagkat sa pag-aral ho namin ng teolohiya, ay sa theology ho, talagang napakalalim ng pagpapaliwanag kung talagang aaralin natin o aaralin ang mga salita ni Jesus. Kaya ho ginamit ang talinhaga. Ito'y sapagkat gusto ni Jesus na mailapat ang kanyang mga salita sa karaniwang nararanasan nating mga tao. Kaya tinutukoy dito ang sa ating mabuting balita ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo na tayo pinapaalalahanan na tayo ay maging handa. Mga kapatid, binibigay sa atin ng Diyos ang nais niyang pagnilayan natin sa ating mga buhay. Kahandaan, kasigasigan, at kabutihan. Una ho ay kahandaan. Ang pagdating ng kaharian ng langit ay ang piging ng isang kasal. Si Jesus ay ang lalaking ikakasal. Ang 5 dalaga ay ang mga nakapasok. At ang 5 hangal na dalaga ay yung mga hindi nakapasok. Yung mga hindi naging handa. Sapagkat ang 5 matalino dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang lampara upang ito'y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang 5 hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila hindi naman mahuhuli. Darating naman agad ang ikakasal. Kaya nga sa ikalawang pagdating ni Kristo, mas kilala bilang tinatawag nating parusiya, ay mangyayari sa wakas ng panahon, sa oras na hindi natin inaasahan. Maaaring ngayon, maaaring bukas, o kaya maaaring sa kinabukasan na bigla na lamang siya darating. Kaya ito ang paanyaya sa atin na sana dapat tayo'y maging handa. Hindi lang sa pang-pisikal na anyo, kundi pati sa spiritual. Kung paanong binubusog natin ang ating pisikal na anyo o ang katawan natin, sana ibusugin din natin ang ating kaluluwa. Di ba nga po, sa kahit anong okasyon o selebrasyon na ginagawa natin, tayo ay naghahanda 1 buwan o mahigit pa sa 1 buwan ng paghahanda. Sapagkat ang gusto natin ay presentable. Ang gusto natin maibigay sa ating mga bisita ang pinaka-the best. Ang gusto nating marinig pagkatapos ng ating paghahanda ay maganda, maayos ang iyong handaan. Hindi nagkulang, naging sapat, naging maayos kaming lahat. Ganon din ho sa buhay spiritual natin. Pagdating ni Jesus, sana tayo rin ay maayos.
malusog, at mataba din ang ating kaluluwa. Kaya kailangan ng kahandaan. Pangalawa, hindi nagiging sapat ang kahandaan kung hindi mo lalagyan ng kasigasigan. Mga kapatid, pagkatapos ng 5 mga matatalino maghanda, sila'y naging masigasig sa paglilingkod sa taong ikakasal. Sila ay nagpakita ng kanilang mga talento na kung saan naging masaya ang taong ikakasal. At yun ay si Jesus. Ganon din po tayo. Pagkatapos nating maghanda, hindi naman pwedeng hayaan na lang natin ang mga bisita. Hindi naman pwedeng tayo iaalis. Diba, as much as possible, dapat nandun tayo, naglilingkod pa rin. Kapag ikaw ang naghahanda, di ba pagkatapos mo maghanda, mag-prepare lahat, di ba kung minsan nga ikaw yung hindi nakakakain, sapagkat ang gusto mo ay maikot lahat ng bisita, sapagkat ang gusto mo makausap lahat ng mga bisita. No? Naalala ko nung ako'y nag-Thanksgiving, dahil ang aking Thanksgiving alas 9, ako po'y may mga bisita pa galing dito ho sa atin. So dahil kailangan pang magsundo, ako pa ho ang nagsundo ulit. Papunta sa aming kapilya, hindi ko na ho naisip na ako'y mag-agahan. Pagkatapos tuloy-tuloy ho ang misa, pagkatapos naman ho ng misa, kailangan hindi mo haharapin ang mga bisita. Hanggang sa inabot na ho ng hapon, ako'y naghatid na sa ibang mga pare. Naalala ko, pagdating ng airport, kumukulo na yung tiyan ko. Hindi pala ako nakaagahan, tsaka nakatanghalian. Yung bang kita mo na ikaw mismo sa sarili mo, pagkatapos mo maghanda, hindi mo hinahayaan ang mga bisita na sila ay basta na lamang nandyan. Pinapakita mo sa mga bisita na ikaw mismo, tayo mismo, ay marunong makipagkwentuhan, marunong mag-approach sa kanila. Ganun ho ang ginawa ng 5 dalagang matalino. Hindi ho natapos sa paghahanda ang kanilang ginawa. Pagkos ang kanilang ginawa ay nagpatuloy, naging masigasig sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ganun din ho sa buhay natin pananampalataya. Hindi pwedeng inihahanda natin ang ating mga sarili lamang sa mga sakramento na tatanggapin natin, na pagkatapos na matanggap, wala na. O di kaya inihahanda lang natin ang ating mga sarili kapag may gagawin lang, kapag kailangan lang, o kapag maglilingkod lamang. Ang paghahanda, kaakibat ay ang kasigasigan, ang tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos. Hindi dapat tayo tumitigil. Pangalawa ay kasigasigan. Ikatlo, ang magiging bunga ng ating paghahanda at ang maging bunga ng ating kasigasigan ay ang kabutihan. Pagkatapos mong maging masigasig, kailangan ang bunga, ikaw ay maging mabuti. Kailangan may saysay ang paghahanda at ang pagiging masigasig. Dahil kung wala din namang nagbago sa atin, parang nasayang lamang ang oras at ang pagod kapag sa bandang huli, hindi ka naman naging mabuti. Inihanda mo ang iyong sarili sa pagdating ni Jesus. Naging masigasig ka sa paglilingkod. Pero ito bang kahandaan mo at kasigasigan mo ay nagdudulot ba ng kabutihan para sa iyo? O ang kahandaan at ang kasigasigan mo ay pakitang tao lamang? Mga kapatid, ito ho ang pinapaunawa sa atin ng Diyos, na sana sa lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay may nagiging bunga.
sapagkat walang saysay ang pagod, walang saysay ang iyong ginagawa. Kung ikaw naman, kung tayo naman sa ating sarili ay hindi nagpapasakop sa ating mabuting Diyos. Sana mga kapatid, ito ang magdala sa atin ang ating kahandaan at ang ating kasigasigan sa tunay nating hinihiling na tayo ay maging mabuti. Tularan nawa natin ang 5 matalinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo na maging maliwanag ang ating lampara sa paggawa ng mabuti. Kahandaan, kasigasigan, at panghuli ay kabutihan ang maging susi natin pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo'y maging matalino at nagbabantay. Habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus, ipanalangin natin ang mundong kanyang iniligtas. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ng mapalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimisyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway wag pagpalalimin ang kanilang hinanakit at bagkos kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at pagbabalik loob sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng panahon at walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop. Pakundangan sa isang pagpalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Bunga ng aming mga alay ang iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisahan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ang aming mabigyang kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.